kumbaga tip of the iceberg lang yung nakikita ng mga Oo. tao. Pero deep inside, ang daming laban na nilalaban Hmm. na hindi na kailangan pang i-broadcast. Ito, hindi alam ng mga tao 'to. Hmm. And siyempre as a financial advisor, parang nakakahiya din i-share 'to. The fact na nai-open up mo siya, ibig sabihin talagang Yes. na-overcome mo na Oo. siya. Nakakahiya yun bilang isang FA, napakabigat na desisyon nun para i-open up mo. Ayun ayun yung pinaka-downfall ko talaga o yung tawagin na rock bottom. Doon ako down na down wherein willing na akong isangla yung mga alahas ko. Welcome to our first episode. So this is the first episode of the Mic Check podcast. Yes. This is a very special episode kasi ito yung episode kung saan ipapakilala natin sa inyo ang ating host. So I am a temporary host lang, stand-in lang ako ngayon. Ako nga pala si BR or Bel Ray. I am the producer of the Mic Check podcast and nandito ako ngayon para interviewin ang supposed to be host ng ating podcast. So Yes. ito si Mike It Possible. Yes. Siya Hi ang ating guys. host. Good Yeah. day. So, Ayan. simulan na natin ang ating podcast. Let's go. Sino Sige. ba si Michael Bacanto? Paano ba siya naging Mike It Possible? Okay. Ano ang origin story ng ating bida sa podcast na to? Ayan, no. So, siguro, sisimulan ko siya, Kuya Bino, na siguro sa family background ko muna, na we are a family of 5. Tatlo kami magkakapatid. Ako yung bunso na breadwinner. Oh. And ayun nga, no, I'm a graduate of marketing management sa PUP San Pedro. Pero one of siguro na mga highlights way back no, nung estudyante ako is hindi ako yung typical student na masipag mag-aral or matalino. Kasi inisip nila pag PUP, wow, ano yan, bigatin Oo, yan, bigatin. matalino yan. Kasi yung entrance exam and everything, no. Pero kabaliktaran ako ng mga bagay na yon. Actually, hindi ko nga alam ba't ako nakapasa sa entrance exam. Pero ayun nga, glory to God kasi nakapasa ako tapos may mga bagsak ako. Actually, lagi ko sinishare to sa mga talks ko, no, sa mga schools, sa mga companies na yung grade ko dati, meron akong 3 failing subjects in one semester. So, hindi lahat kasi nakakagawa nun ganun. Oo. No? So, syempre yung iba gusto magtataas yung grades nila. Pero nung mga time na yon, di ko alam kung bakit din bumagsak ako sa mga subject na yon. Parang ang hirap na makarecover doon Oo. 3 subject At 3 pa yon sa isang Oo. SEM. Ang naging status ko nun, Kuya B, is parang provisional na kapag isang bagsak na lang next SEM, tanggal ako. Okay. Imagine first year, second SEM pa lang yon. So, hindi talaga ako matalino. Siguro masipag lang ako. And sip-sip sa mga prof. Ewan ko kung gumagana pa yun ngayon, no? Pero, So, dala-dala mo na yung marketing talaga dati. yes. Pero way back then, no? First year college up to fourth year, mahihain talaga ako, Kuya B, eh. So, talagang introvert person ako, I can say. Parang hindi ako makapaniwala doon. Actually, Parang, kapag kinukwento ko yan, Kuya B, Oo. walang naniniwala. Kasi kung makikita mo ngayon talagang into people person talaga ako. Ang dami kong kinakausap na kahit sino, kahit hindi ko kilala. Pero dati, talagang ibang-iba. Pero sabi ko nga way back then, no, nung pagka-graduate ko, kung magiging personality ko to at matatakot lang ako, maihiya ako sa mga tao, saan ako pupulutin? Oo. That's why talagang kinonquer ko yung fear ko na yon. So, naging extrovert na may times na mahihiyain ako, pero lumalamang lang yung mga times na gusto kong kumausap ng tao, gusto kong malaman ano yung story nila. Ganon. Singit ko lang din to kasi si Mike pala, matagal na kaming magkakilala niyan. Actually, Yes. nag-aaral pa lang siya. Nag-aaral pa lang ako. Magkakasama na kami niyan. Nakakasama ko na yun mag-Dota. Nung may computer shop ako dito, kasama din namin siya. Yes. And talagang hindi siya yung tao na Aral kung nag-stand aral. out. Oo. Oo, hindi siya nag-stand out. If I'm not mistaken, isa ka nga sa mga parang binubuli-buli dun sa barkada niyo eh. Yes, actually, lagi. Oo, siya yung parang lower rank Yes. na sa barkadahan nila kasi lagi yan sila nandito. Classmate siya ng kapatid ko. Yes. And believe it or not, actually siya yung FA ng wife ko. And- Actually, Kuya B, kung may top nga sa school, no, siguro yung top ko, sa Dota lang, lagi akong on top, no? So, side lane lang ako. Doon lang ako Oo. nagiging top, eh. And ayun nga, no, very special yung location namin ngayon kasi dito ako nag-overnight kasi nga computer shop to dati, Oo. no? So, talagang Dota is life versus sa aral is life. Hindi. Dota is life. Yun. Pero we go way long back pa. So,
talagang matagal ko na siyang kilala and ngayon, i-open up niya sa inyo kung ano ba yung mga experiences niya. Yes. Ngayon, punta naman tayo sa isa sa mga highlights ng kanyang career. Kasi hindi na siya kilala bilang Michael B. Hindi lang siya kilala bilang Michael B. Bitoy, no? Kilala din siya bilang si Mike It Possible. So, Yes. tanong natin, paano ba nagsimula ang Mike It Possible? Bakit Mike It Possible ang tawag sa'yo? Ayan. So actually, kung aalalahanin ko, saan nga ba nagsimula yung Make It Possible? Na-conclude namin siya, nabuo namin siya way back nung pandemic. So way back pandemic kasi, nag-start ako sa journey ko ng pagiging financial advisor. Mhm. Pero since lockdown nun, sumideline din ako na magbenta ng mga medical supplies, face mask, face shield, mga ganun, alcohol, vitamin C. Nung mga time na yon kasi uso kapag sumali ka or nag-join ka sa pagiging FA, dapat may hashtag ka. So okay. yung mga naisip ko nung una medyo mabaho yung mga yung tunog Tapos inalala ko, ano nga ba yung pinaka pwedeng connect sa dati ko na mga experiences. So from the sales, no, 2016 naging sales ako ng mga medical equipments. 3 taon ako doon. After that, sa 2 years kong pagiging sales ng medical equipments, nagtayo ako ng company, ng corporation. Kasabay na yung ProLife doon. Okay. No? So, kaya siya naging Make It Possible, Kuya B, kasi yung mga times na yon na feeling ko imposible magawa yung mga gantong bagay. For example, pandemic. Lahat nasa loob ng bahay. Ako kasi nasa labas ako ng kalsada. Despite the pandemic. No? Kasi nga, medical equipments ang binibenta mo. Oo. So, kailangan... May supplies ako ng mga alcohol noon, mga vitamins. Kailangan mo ring bumiyahe para may offer yung, Yes. yung products Actually, and services. wala na ako sa work ko na yon nung pandemic. Ang hawak ko na mga supplies na. Supplies na. So, naghahanap ako ng supplier ng mga face mask, face shield. Tapos, wala kasi ako income Nag-resign ako Tapos, nag-lockdown. So, before mag-pandemic, doon ka nag-resign. yes. So, inabutan ka ng pandemic, Yes. unemployed ka. Yes. Okay. So, wala akong income. So, paano to? Paano ko gagawing possible to? So, yun yung word na paano ko magiging possible yung mga impossible. No? Okay. So, ang nangyayari doon is talagang humanap ako ng way. So, since may connection ako sa mga suppliers ng mga alcohol, vitamins, sila yung naging way ko para magkaroon pa din ako ng income. And with that, pagpasok ko sa pagiging FA, sinabay ko sila. Benta ako ng alcohol, face mask, tapos kapag bumili kayo sa akin, discuss ko na din sa si ProLife UK. So, win-win situation siya. With that, parang naging maganda yung branding ko. Why not? Ang magiging hashtag ko na ngayon is Make It Possible. Kasi despite the pandemic, tuloy-tuloy pa din yung income ko, yung grind ko, na kahit mag-positive okay lang, pero thankful ako kasi hindi ako nag-positive ng mga times na yon. Ang hirap nun kasi pandemic, paano ka makakabenta kung hindi ka Yes. makakalabas-labas Actually, ng ang bahay? daming business na Ang dami nagsara nun. Oo, nagsara. Ang dami ding biglang Actually, naging business owners. Yung computer shop ko, nagsara nung pandemic kasi bawal talaga lahat So, luckily, meron akong side gigs na napagkukunan ng income. Pero ikaw, being unemployed during Yes, pandemic, talagang- napakahirap nun kasi back to zero ka Dumating pa nga sa point, Kuya Bino, na pati yung shoebox na ang patong ko doon is yung pinakatubo ko, 20 lang per box na shoebox. Tapos, umorder ako ng 100 pieces na puno yung buong kwarto ng bahay. Sabi ko, paano ko kaya mapapaubos to? Pero, glory to God, no? Kasi talagang gumawa siya ng way na mapaubos ko yun. Tapos, hindi na ako umorder kasi grabe. Kasi, ang hirap din. Effort din talaga. Tapos, ang laki ng expenses. Pero kumita din naman ako kahit papano. Pero kung makikita mo doon, Kuya B, yung pinaka-heart ko na kumita ng kumita despite the challenges, nandun Kaya talagang sobrang applicable sa akin ng word na possible kasi ang hirap ng mga times na yon. In-overcame mo talaga yung Yeah. obstacles, no? Pero naitawid mo yung pandemic. Naitawid dahil lang ko. doon. At because of that, actually, doon nag-boom yung pagiging financial advisor ko. Kasi sa first year ko pa lang ng pagiging FA, I had 58 clients to be specific. And yung Dami mga nun, clients na yun, Kuya B, hindi ko kakilala lahat. Most of them, mga cold market kung tawagin. Mga hindi ko talaga kilala. And looking back, paano ko sila nakilala or paano ko sila natap? Because of being a medical supplier. So, nag-boom yung pangalan doon. May contact ka na sa kanila. Naging connections and connections. So, ayun na, nag-boom na bigla. As So, of yun now, I have
280 plus na mga So yun personal ang clients. kapangyarihan talaga ng connections. Napakalaking bagay talaga. Grabe. And if I'm not mistaken, parang nasa top ka ng Yes, nasa crew, di ba? top 2% financial top advisor 2%. worldwide, Kuya Oh, B. No? sobrang So, laking achievement to. one of the highest achievement na pwede mong makuha as a financial advisor. Kahit anong company, ayun Oo. talaga yung pinaka-hinihit nila, yung MDRT kung tawagin, or $1 Million Round Table. And way back, sabi ko, mukha siyang imposible kasi wala akong kilalang mayayaman eh. Oo. Kasi graduate ako, public school, ganun lang eh, ganun tingin ko eh. Pero hindi pala siya maglilimit sa ganun kasi yung isa mo makikilala na average, baka may kakilalang mayaman at mai-connect ka doon. Since may trust nang na-build, pag na-build yung trust sa mayaman, connect na din pala yun. So, it won't start sa wala eh. Talagang may isang tao na mag-unlock ng connections mo sa lahat. Ganon siya nangyari. Napakalaking bagay talaga ng connection. So Yes. yun ang journey mo throughout pandemic. So ngayon naman, discuss natin kung bakit mo ba sinimulan tong Mic Check podcast? Ngayong episode 1, ano ba ang dahilan? Ano ba ang purpose mo? Ba't ka nagsimula? Actually, matagal na natin itong pinagpaplanuhan. Actually, months na. More than 6 months, 6 months I think, ata. di ba? Ang tagal ng talks namin. Mahirap talaga eh, simulan yung mga gantong bagay kasi hindi naman ito yung niche natin. Oo. Hindi ito yung kumbaga master ko. Pero, meron akong kasing burden sa sarili ko, Kuya B, na ang dami ngayong mga contents na ang daming advices and everything na minsan hindi na applicable. Hindi naman sa sinisiraan ko yung ibang content creators, pero may mga advices talaga na pasok sa isa pero sa isa hindi. Hindi siya applicable sa lahat, kumbaga. And dito, naisipan ko na why not mag-interview ako ng mga different categories ng mga business owners. So, pwedeng yung isa about sa mga events, yung isa about sa mga pagiging sales, yung iba, isa sa mga, basta iba't iba yung mga aspects ng mga businesses. So with that, malalaman natin ano nga ba yung mga ways nila kung bakit sila nandito ngayon, nasa top sila ngayon. So may mga nakikita na akong mga tao na itatap ko para to interview or to ask them ano nga ba yung mga secrets. Secrets pero i-ano nila no, sa podcast natin. No? Ano yung mga formula, kumbaga? Ano yung formula kung bakit sila nandun ngayon sa katayuan nila? Kasi if I'm not mistaken, ang dami mo ng connects. Lagi ko nakikita yung reels mo or yung My Day mo. Talagang broad na yung connections mo. So, actually, pati ako, Kuya B, na-overwhelm eh. No? Na wow, may mga friend ako na CEO, may friend ako na mga restaurant owners na. Pero nakaka-curious lang din. Paano sila napunta doon? So, ayoko naman ipagdamot no, na ako lang yung makakaalam, ano yung ways nila, bakit nila na-achieve yung achievements nila right now. So, yung podcast na to is designed talaga to know ano yung mga formula or ano yung ingredient into their achievements na baka makatulong sa mga viewers natin. Actually, ako, curious din ako kasi ako, lagi akong nanonood ng mga podcast ng mga kilalang mga financial tips. Yan. So ngayon, first hand ko na siya may experience since ako magpuproduce ng podcast mo. Yes. Marami talaga ako matututunan yan. Looking forward. So, looking forward tayo dyan. Ngayon, ano bang ma-expect ng mga listeners natin? Ano bang mga posible nilang matutunan sa pakikinig ng podcast mo? Ayan. So, may mga naka-line up na kasi tayo mga guest right now, no? Na talagang nag-oo sila. At i-share nila yung mga insights nila kung bakit sila nandun ngayon sa business nila, kung bakit sila naging successful sa kanilang mga own businesses. So, siguro ang pinaka pwede nyo expect dito sa podcast natin, guys, is mas lalawak yung pananaw natin sa buhay. And also, most of them kasi is mga nakilala ko sa church. So, malalaman din natin kung gaano ba talaga kahalaga yung spiritual when it comes sa mga business or sa mga careers natin. No? So, feeling ko kasi, ayun din yung mga isa sa mga key factors na isi-share nila na gaano kahalaga yung faith nila, yung pagiging worshiper nila sa business nila, kung paano talaga nakatulong ang Lord no sa business nila. So feeling ko madaming mapag-uusapan, madaming matututunan dito. And ayun yung pinaka-exciting part kasi iba't ibang aspects ng businesses to. So kung ayun yung genre mo, mahilig ka sa mga pagkalikot as mga technicians, meron tayong mga friends na ganon. Kung may gusto ko nasa food industry ka naman, meron din eh. So excited na akong mga ma-meet din sila.
So hindi lang pala more on financial lang, medyo broad pala yung Yes. audience natin So, ngayon. hindi to about insurance, Oo. guys. Hindi to about financial lang. So, it's about creating business, Mhm. creating opportunities, and ano yung mga formula na naging effective sa kanila that can be effective din sa atin. Okay. So maraming Aabangan. maraming aabangan at hindi lang to para sa isang niche ng tao. Yes. Malawak to, malawak. Different. Okay, very different kind of podcast pala to. Okay, so next question tayo ha. Meron ka bang mai-share sa mga listeners natin na hindi pa alam or hindi commonly known tungkol sa'yo? Ano ba yung mga bagay na pwede nilang malaman pa? So, sa tingin ko kasi most of them na, most of my friends or yung mga kakilala ko right now, nakilala nila ako as a jolly person, Mm. masayahin, Oo. palabiro, or loko-loko, mga ganon, Mm. no? Pero siguro one of the things na I can share na hindi pa alam ng karamihan, si Make It Possible sometimes nagiging impossible din yung mga ways niya. Okay. Parang in-invalidate ko yung pagiging Oo. Make It Possible, Kasi no? ang nakikita lang naman ng mga tao sa social media is yung achievements, Achievements mo eh. lang, Oo, yes. pero yung paghihirap na dinaanan Oo. mo para makarating doon is hindi naman nila talaga Yes, nakikita. tama ko Oo. Yabi. Na may mga times na sabihin nila ang galing niyan sa sales, Oo. magaling yan mag-close and everything. Pero as a Make It Possible na 5 years na ako sa insurance industry, I still encounter rejections, objections pa din. And sometimes talagang may mga moments pa din na nada-down. No? May mga down moments pa din talaga. So, ayun yung mga, kumbaga, tip of the iceberg lang yung nakikita ng mga Oo. tao. Pero deep inside, ang daming laban na nilalaban Mm. na hindi na kailangan pang i-broadcast. Pero Oo. siguro kung masishare ko sa inyo na, ayun nga, sa family-wise, may mga challenges din Mm. right now. And talagang naka-affect yun sa career ko. And hanggang ngayon, pinag-pray ko pa din naman yung mga ganong bagay. And ayun, siguro sa career, madaming mga bagay na hindi alam ng mga tao. Pero isa doon talaga yung kahit magaling ka na sa pagiging sales or hindi ko nga kine-claim na magaling ako Oo. eh. Feeling ko baguhan pa din ako. So, andun pa din lahat ng challenges and objections, rejections talaga. Okay, so ito out of topic namin talaga. Do you consider yourself successful? Tanong ko lang to, personal question ko to sa kanya kasi matagal na kami magkakilala pero yung point of view niya is hindi ko pa rin talaga naiintindihan eh. Kaya ngayon alamin natin to. Do you consider yourself successful? Ayan. No? Siguro ay yung isa sa mga one of the hardest questions din, Kuya B. Pero knowing kasi ano ba talaga yung success eh. So hindi kasi talaga siya specific sa isang tao. Kumbaga iba yung success sa'yo, iba yung success sa akin. Oo. Pero kahit ako, tinatanong ko yung sarili ko, do I consider myself successful? And upon answering that, Ito, wait lang. Puputulin ko yung sagot mo Kasi bilang isang kaibigan mo na friend mo sa Facebook, nakikita ko may kotse, may bahay, nagta-travel sa ibang yes, bansa. oo. And sa paningin namin, uy, ang sarap ng buhay niya. Ngayon, sa point of view mo, successful ka na ba? Siguro tuloy kung mo. i-rate ko na lang, Kuya BR, sa 1 to 5 na lang. No? Siguro yung 1 to 5, nasa 2 pa lang ako when it comes so to success. malayo pa. Yes. Kasi, yes, achievement na makapunta ko sa iba't ibang bansa. For example, nag-celebrate ako ng birthday sa Switzerland. Last year, oo. nasa Australia ako. Tapos, next year, 2026, I will be at New Zealand. No? So, talagang kapag nakikita ng tao yun, wow, successful naman itong talaga. taong to. May sasakyan, may bahay, and everything like that. Pero, hindi ko siya mako-consider na success pa kasi I still have things na gusto ko pang ma-achieve. And siguro yung pinaka-success or biggest success ko na lang, siguro ko this year na lang, is yung nakilala ko si Lord, no? Na siya yung pinaka-savior ko. Kasi, ayun nga, kung hindi matatanong nung iba, dati naman, may faith ako eh. Kumbaga, I pray, yes, I pray and I go to church. Pero, ibang-iba yung encounter ko with God this year. So, siguro yung success this year is yung talagang nag-commit ako sa Kanya. Another question is, ano ba yung paniniwala mo dati? Being, syempre, 5 years ka na sa sales, tapos marami ka ng experience, marami ka ng pinagdaanan. Ano ba yung belief mo before, nung nagsisimula ka pa lang, na sa tingin mo ay mali? Sige.
Actually, sa buhay ng pagiging sales, no, kahit anong binebenta mo actually, kasi since 2016 nasa sales na ako eh. Oo. So parang 8 years. Ang pinaka natutunan ko doon na akala ko dati tama, na ngayon hindi pala is yung competition. Hmm. So, hindi mo kailangan makipagkompetensya sa lahat eh. Why Mm. not yung mga nakikita mo na mas magagaling or mas matataas or mas malalaki yung benta, Mm. hindi mo kailangan makipag-compete sa kanila. Ang Mm. kailangan mo is to know their strategies. Kailangan mo silang kaibiganin. Kumbaga, if you can't defeat them, di ba, join them. Oo. Kasi may something na nag-work sa kanila eh. May something na effective sa kanila na baka kapag in-apply mo din sa'yo, effective din. Mm. So, mahihit mo din yung mga nahihit nila. Mm. And sometimes, nung mga, nung mga panahon na baguhan pa lang ako, gusto ko makipag-compete sa kanila. Gusto ko silang talunin. Oo. Kalabanin. Mm. Kumbaga, kung pwede nga siraan, sisiraan ko sila. May mga ganon eh. Oo, Kasi, kailangan competitive ka sa sales. Hindi Mm. pala. Kailangan mong maging more on connection talaga. Oo. You don't burn your bridges. Na yung mga dati mong ka-work, pwede may matutunan ka sa kanila. Even the newest FA, for example, may pumasok na bagong FA, possible may mga matututunan ka din sa mga bago. So, kailangan open ka talaga sa learnings. Sabi nga always be the dumbest person in the room. Yes, Diba? kailangan hindi ikaw yung pinakamagaling. Kasi Oo. kung ikaw yung pinakamagaling sa 5 kasama mo, nasa maling network ka. Oo, tama. Hindi ka mag-grow doon. Kailangan yung mga kasama mo mas magagaling sa'yo. So, hindi sila competitors. Kailangan sila yung mentors mo. So, ayun yung pinaka natutunan ko sa tagal ko sa sales. So, ika nga, there's always room for growth. Yes. So, ngayon naman, ano yung pinaka or hard-earned lesson mo tungkol sa financial, sa pera? Sa Yan. pera, Isa sa mga pinakamabigat na leksyon na natutunan mo. Siyempre, nasa financial industry ka. Hindi naman pwedeng magtuturo ka ng finance tapos hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ng pera na Tama. kinikita mo. So, ano ba yung hardest lesson earned mo? Hardest lesson siguro, ito, hindi alam ng mga tao to. And syempre, as a financial advisor, parang nakakahiya din i-share to. Pero I will share this one since special episode to. No? And para malaman ng mga tao, ano nga ba yung hardest lesson ko when it comes to money? Siguro, natutunan kong magsugal nung mga time na yon. Teka lang, anong klaseng sugal ba yan? Kasi ako, ang paniniwala ko, life is a gamble eh. Yes. Oh. Ito, totoong sugal to. Talagang talpak. Yung mga gano'n, no? Online, sabong. Nung nauso yon. Kasi nung pandemic, usong-uso yan. Yes. Oo. And nung mga time na yon, parang na-curious lang ako. And out of curiosity, doon na pala nagsisimula yung addiction. So, I can consider myself that time na na-addict ako. So, dumating sa point na nag-online casino na ako. And ang hirap, Kuya B, kasi sinasabi ko sa mga clients ko na I'm a financial advisor. Ina-advisean ko sila saan maganda dalhin yung pera nila. Pero yung sarili ko, hindi ko maayos that time. And I'm so grateful kasi kung nabanggit ko kanina na nakilala ko si Lord ng 2025, nung early 2025, like January, no? Doon ko completely nasimulan talaga na I can consider myself as gamble-free. Talagang natalikuran ko siya. Talagang 180 degrees talaga na hindi na ako nag-crave into that talagang excitement na nabibigay ng casino. No? So, nawala talaga. So, ayun yung pinaka-hardest lesson, Kuya B, na ang bilis ng pera kapag sa sugal ka kumapit na wala talaga nananalo sa sugal. In the long run, kahit sabihin ko na, hindi, may logic to, hindi, may limit lang dapat. Pinag-aaralan ko pa yung mga kung anong pag-aaralan. Pero hindi eh. Yung grade nandun talaga eh. So talagang hindi matatapos yung walang contentment sa sugal. Na kung manalo ko ngayon ng 100K, gusto mo pa ng bigger eh. Bigger and bigger. Na hindi mo mamamalayan yung talo mo, bigger and bigger na din. Na dati, 500, okay ka na eh, satisfied ka na. Pero dumating Kuya B sa point na kaya kong tumaya ng 50 to 100, isang tayaan lang yun. Hindi ako kinakabahan nun. Ako nga, pag pumusta ako ng 3K, parang wala na, kabado na ako eh. So, dumating ako sa ganung point na talagang wasted talaga. As in, willing na nga ako magpa-rehab that time. So, nahihinto ko naman siya. Nahihinto ko naman siya eh. Nahihinto ko siya ng 3 months, 4 months,
6 months nga eh. So feeling ko okay na ako nun. Pero may tinatawag na relapse na kapag bigla kang nag-relapse, mas malaki yung mapapatalo mo kahit huminto ka ng matagal. And the main reason siguro kung bakit ko siya naging challenge kasi kinakalaban ko yung gambling na ako lang. Ako lang mag-isa yung tatalikod and everything like that. Pero Hindi yan alam ng mga tao. Hindi, Actually, hindi. ako hindi ko alam yan. Ngayon ko lang narinig yan sa kanya, yung kwento na yan. And I'm so proud na i-share to ngayon kasi I can proudly say na natalikodan ko na siya and na-overcome ko na siya. Kasi nitong taon, no, January itself talaga, nung nag-birthday ako, talagang nakipag-usap ako kay Lord na hindi ko kaya mag-isa to. Feeling ko kapag kasama kita, talagang mas kakayanin ko. And after that, February onwards talagang nag-commit ako sa church, naging active ako, I joined ministries and everything like that. Effortless na yung pagtalikod ko sa sugal kasi kasama ko siya. So hindi ko nalaban to, laban na namin ni Lord to. Kaya sobrang daling pagtagumpayan yung ganong addiction. The fact na na-open up mo siya, ibig sabihin talaga na-overcome mo na Oo. siya. Nakakahiya yun, bilang isang FA, napakabigat na decision nun para i-open up mo. Pero ngayon, mapapanood na nila. Grabe nga eh. Malalaman na ng maraming tao. Kasi Yes. ngayon, hindi ko alam yan ngayon ko Oo. lang din narinig na ipahirap talaga pag marami kang pera no? Totoo. Pag may pera ka, hindi, totoo yun. Pag may pera ka, hahanapan mo ng paraan yan para ma-ilus time yung Actually, pera. Kuya Vic, kahit na wala ngang pera eh. Yung utang minsan, dahil nga addicted na. utang na yung Oo. nilalaro ko sa credit card, credit to cash. Nilalaro ko na siya eh. So, hindi ko na pera yun eh. Wala na akong hawak eh. Kasi tinulungan na ako ng fiancé ko right now na yung income ko siyang magmamanage since accountant siya. Pero Shoutout mo muna yung ayan, fiancé mo. shoutout sa ilaw. Kasama mo sa pagtalikod sa gambling so, addiction. feeling ko hindi lang to si Lord alone, kasama din to si Elaine, no, na siya nag-handle ng finances ko. Pero kahit sa kanya lahat na pupunta yung finances, nakakagawa ako ng way eh. Na paano ba ako makakapaglaro pa din. Kaya nung nakilala ko talaga si Lord fully, no, talagang tinanggap ko siya as my savior. Wala, talagang natalikodan ko siya 180 degrees talikod talaga. Do you consider that your biggest mistake in your life? Or meron ka pang Yes. ibang... Ayun yung pinaka downfall ko talaga o yung tawagin na rock bottom. Kumbaga, doon ako down na down wherein willing na akong isangla yung mga alahas ko. Which is supposed to be investment dapat. Yes, Kasi no, pero mataas ang value ngayon na... Oo, nandun na ako sa part na paano ko ba mabebenta to, saan ko ibebenta. Tapos, hindi na ako nakakatulog, Kuya B. May mga times na nag-iisip na lang ako paano ko mababawi kasi hindi nga akin yun eh. Tapos lagot ako kapag nalaman ni Elaine. Hihiwalayin ako nito. Di ba? So, paano na? Ganun Yung mga... stress nun, patong-patong Oo, na. grabe. Pero, ayun nga, nandun yung clarity nung tinanggap ko talaga si Lord. Ayun, na as my savior. And iba yung tulong na nagagawa ng faith ko talaga. Iba yung blessing eh. So, nakaka-bless lang na nandito na ako ngayon, nakikwento ko na siya. 'Di ba? So, ayun. Yung Magaan sa pakiramdam pag nailabas mo na, no? Kasi Yes. ikaw lang mag-isa lumalaban yan eh. And behind sabi the ko scenes nga eh. kaya gusto ko din gawin tong podcast na to, Kuya B. Kasi right now, alam ko sa mga viewers natin, possible, may mga nag-i-struggle sa gantong addiction. Meron. I know Madami, some people. 'di ba? Oo. Madami. Pero kaya naman siyang labanan talaga. You just need to accept to yourself na addict ka. You just need to accept na talo na. Yung talo hindi mo na mababawi. Alam mo, Kuya B, kung ano yung pinakapanalo? Kapag huminto ka, doon ka panalo. Yun siya. Kasi yung mga natalo mo, pag hinabol mo pa siya ng hinabol, hindi mo siya mahahabol. Lalong matatalo, lalaki ng lalaki. So, nung time na talo na ako ng 100 plus, hahabulin ko pa ba? Hindi na. Stop na ako dito. Pagtatrabahuhan ko yan, and I will work my faith with the Lord. So, hihingi ako ng tulong sa Kanya. Imagine, ngayon, no, magtatapos na yung taon. So, 11 months, 12 months na akong free sa gambling. Kaya naman, naiahon ko naman yung sarili ko from that rock bottom. So si Lord talaga yung pinaka-turning Yes. point ng buhay mo. All to Him talaga. So, since marami ka ng experience at marami ka ng pinagdaanan, kung nawala lahat, sabihin na natin nawala lahat ng naipundar mo, yung mga bahay, yung sasakyan, lahat, back to scratch ka, ano ang gagawin mo? Nasimula, no? Back to scratch, zero. Siguro, Kuya B, kung mawala sa akin lahat ngayon, magsisimula ako sa sarili ko talaga. And hindi lang sa sarili ko,
kung will ba talaga ng Lord to para sa akin. And doon ako magsisimulang start ko talaga na I will ask Him ano ba talaga yung plano niya sa buhay ko and paano mag-glorify yung pangalan niya. So, nandun ako ngayon sa I'm into this version na ngayon, no, na gusto ko lahat ng gagawin ko, it will glorify Him. Ganun na yung part ko ngayon. And feeling ko kung may mga tatanggalin siya sa buhay ko right now, it's because may mas maganda siyang plano sa buhay ko. So, hindi ako natatakot mawala tong mga material things. Okay lang. Mawala yung sasakyan, yung bahay, yung income, okay lang. Mawala to sa lahat sa akin. Pero ang wag lang mawawala sa akin is yung faith ko talaga sa Lord. Kasi kung wala ka ng lahat pero meron kang Lord sa buhay mo, winner ka pa din Success pa din talaga siya. So, kung mapapansin mo, ang dami ng mga sakuna na nangyayari, yung mga bagyo and everything, kaya i-wipe out sa isang iglap. Pero yung fact na meron kang tagapagligtas, na meron tayong afterlife na talagang may langit na nag-aantay sa'yo, ayun doon yung totoong ligaya and everything. Ayun yung pinaka nilook forward ko. So kung meron man akong something na mawala, that's fine. Kasi yung faith ko dapat andun pa din. And He will Provide help you. talaga. He will provide and He will help you come back on your feet. Kasi magbabago Kuya B yung tingin mo sa isang bagay kapag yung faith mo nandun. For example, sobrang negative na ng pangyayari. Pwede kang ma-down, pwede kang ma-depress, pwede kang ma-anxiety and everything like that. Pero For negative effects. yes. lahat. Pero kapag may faith ka na lahat ng to plano to ni Lord for you. So maa-uplift ka. So even the most darkest one, magiging light siya sa'yo kasi meron kang Lord sa buhay mo. Ayun siya. So, nung down na down ka, yung rock bottom mo na yun, anong ginawa mo para mag-comeback ka? Is it through God? God talaga? Ayan, Kuya B. So, nung tinitignan ko yung mga moments na nandun ako sa rock bottom, kaya pala siya tinatawag na rock bottom kasi kailangan mo ma-meet yung rock. And yung rock na pala na yon is si Jesus yon. So, kapag nandun ka sa rock bottom, wala ka ng ibang matatakbuhan kundi siya na lang. So, dun ko siya nakausap, dun ko siya na-meet na, Lord, kailangan na kita. Hindi ko na to kaya mag-isa yung laban na to. Kasi talagang yung bumubulong Kuya B na sinasabi ng iba na may bubulong sa'yo na, sige, sugal ka pa and everything. Totoo siya Talagang hindi ka makakatulog. Hanggang sa panaginip ko, nagsusugal ako Totoo. So, nung nasa rock bottom ako, doon ko nakausap si Lord na I need to behave. I need to serve Him. Kasi napapagod na akong mag-work Kasi yung income ko doon na napupunta. Parang wala nang saysay. Pero, nung nakausap ko ang Lord and tinanggap ko siya as my Savior, wala Ang gaan ng buhay simula ng February onwards. May mga challenges, yes. Pero yung challenges na yon para mas patibayin na lang yung faith ko. So talagang this year, ito talaga yung naging transformation ni Make It Possible talaga. Pero you mentioned earlier na ikaw yung bunso at ikaw yung provider. Yes, the breadwinner. Tapos nalulung ka pa sa Ayun. breadwinner, di ba? So, can you give us more details? As of now naman, ako pa din yung nagpo-provide sa family. And noong mga time na yon, kahit talo na ako, nakakapag-provide pa din naman ako. Di mo talaga, Maybe, di mo tinigilan yung pag-provide. one of the thing din, kung bakit naging escape ko yung gambling is because ang dami kong obligations. Hindi ko na alam saan kukuha. Kaya parang, eto gambling, ang dali ng pera dito. So, akala nila, Akala nila, ang dali easy ng pera. money. Easy money. Easy naman talaga. Sa umpisa kasi papanalo ka nila Yes. Easy money wherein easy, sa isang taya mo, pwede kang magka 5K or pwedeng 5K mo mawala. Easy din. So, doon ako nakakuha ng pag-asa na siguro mas matutulungan ko yung family ko kapag nag-gambling ako. Kasi ang bilis ng pera dito. Pero hindi pala. Pero I'm so grateful kasi kahit dumaan ako sa ganong scenario, nakakapag-provide pa din naman ako until now. So talagang hindi ako yon, si Lord pa din talaga. Ngayon, kung kakausapin mo yung sarili mo 5 years ago, ngayon ay 2025 na, no? So 2020, siguro 2026 na. Oo, mag-2026 na, malapit na. So nirecord namin to magpapasko pala. Yes. So 5 years ago, sabihin na natin mga 2020 or before ka mag-start sa sales journey mo. Kung magkikita kayo ni Michael 5 years ago, ano ang tip na ibibigay mo sa kanya or ano yung advice
Kunyari, stranger ka, na nakasalubong mo lang yung sarili mo, bigyan ka ng time travel power, tapos bibigyan mo siya ng tip out of nowhere. Ano sasabihin mo sa kanya? Siguro kung bibigyan ko ng tip si Mike, no? Dating Mike 5 years Oo. ago. Hindi ko siya sasabihan na wag kang magsugal eh. Mm. Hindi ko siya sasabihan na wag mong Bakit? gawin tong mga bagay Bakit? na to. Siguro ang pinaka-advice ko sa kanya is just enjoy the progress. Mm. Just enjoy the moments na mahihirapan ka and everything like that. Kasi magiging kwento na lang yung mga yon. So, Oo. yung mga test na na-experience ko since 2020 up to now, imagine kung hindi ko na-experience yon, wala ako dito eh. Mm. Wala akong makikwento sa mga listeners natin or viewers natin. Kaya, just keep going. And upon going, no, kailangan you seek Him first talaga. Mm. So, siguro hindi din ganito lalalim yung faith ko kung hindi ko na-hit yung rock bottom. Mm. Imagine, no, may nag-advise Kailangan mo sa akin. talagang pagdaanan lahat Oo yun. eh. So, pwede namang hindi mo pagdaanan, mas okay na hindi mo pagdaanan. Mas okay yun, mas Pero smooth yun kasi yung yun. huhubog sa'yo eh. Yes. Oh. So talagang yung nga 'di ba, yung diamond nga 'di ba, bago siya Oo. naging diamond. Grabe yung pinagdadaanan Mm. ng stone na yon, 'di ba? So siguro it's not a failure, it's not a delay sa mga goals, it's refinement kung tawagin. Nire-refine ka para kapag nandito ka na sa part na 'to, makakatulong ka na sa iba na I've been there, okay lang 'yan. Mm. Just seek Him. May makakatulong sa'yo, hindi pa katapusan ng lahat. So, ayun yung pinaka-greatest lesson ko siguro na pwede kong ibigay sa 5 years ago na Mike, na tuloy lang, enjoy the journey. Kasi merong lesson at lesson dyan. And merong mga tao na willing tumulong talaga sa'yo na Yes. nandyan lang. Kung Mhm. meron kayong mga problema sa buhay, hanapin nyo yung mga taong concerned talaga sa inyo. At Yung mga nanggaling na doon. yung mga nanggaling na doon, yan, yung may na-experience din nila lahat kasi sila yung pinaka makakaintindi sa inyo kung ano yung hirap na pinagdadaanan nyo ngayon. Kumbaga, been there, done that. Oo, been there, done that, ika nga, di ba? So, ngayon naman, since nabigyan mo na ng advice yung sarili mo, bigyan naman natin ng advice yung mga listeners and viewers natin dyan. So, ano ba yung maibibigay mong advice sa kanila or in general na lang? Kasi hindi naman lahat ng tao pare-parehas ng pinagdadaanan sa buhay. Pero, ano ang maibibigay mong tips sa kanila or payo? Siguro, sa episode na to, no, ang pinaka may iwan ko lang na advice to everyone. No? Wag mong lahatin ha kasi meron pa tayong mga guests. Siyempre Okay, may mga tips pa silang ibibigay. So, siguro from me, From your experience from muna. all my experiences, yung mga nakwento ko kanina, no, one of the advice that I can give to our viewers is that they enjoy the journey they are having at kahit tough journey yan, kahit nasa top sila or nasa bottom sila ng buhay nila right now, just enjoy it. And seek the Lord talaga. Kasi may purpose ang Lord sa buhay natin. And ayun nga, kahit gaano ka kataas, kahit gaano ka kabagsak, kapag kasama mo siya, lahat ng bagay sobrang gaan lang. So share ko lang din dito, no, sa Jeremiah 29:11, sabi dito, no, na for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. So there's always a future and a hope, no? So si Lord na mismo nagsabi noon. Kaya panghawakan lang natin 'yon and just keep the faith. Kumbaga sabi sa ka-faith lang. Ayan. Faith lang. Ayos ah. So I've been in the podcast industry matagal na. So nag-freelance ako abroad and ito ang masasabi ko talaga. Lahat ng mga successful clients na nahawakan ko, faith is part of their journey. Yes, and amen. it's part of their business, part of their life. And mapapanood nyo rin yan sa mga ibang business reels or vlogs, di ba? Yes. Na kung tinatanong sila, are you believer of God, believer of God, di ba? Kung paano nakatulong ang Merong Lord. isang sikat na nag-upload siya ng reels, ni-interview niya yung mga sikat na mga businessmen sa abroad. Lagi niyang tinatanong yan, kasama yan sa mga question niya, no? Kahit sobrang successful, di ba? Oo. So talagang hindi mo siya magagawa alone eh. Mm. Talagang with the help of the Lord pa din talaga lagi. Tama. So, meron ka pa bang gustong idagdag sa mga sinabi mo ngayon sa ating episode 1? Siguro dito na lang muna matatapos itong podcast na to. And meron pa tayong mga next episodes na talagang ilo-look forward natin. Oo, kasi marami pa kayong matututunan. Yes, Marami simula pa pa tayong lang guest. to. Simula pa Oo. lang to. And I'm personally excited kasi I'll be producing the podcast. And Yes, thank you so much. marami din akong gustong matutunan financially. Kasi
sinusubaybayan ko talaga yung buhay nito ni Mike and nakikita ko naman yung mga connections niya. Talagang maraming matututunan. Lalo na sa kagaya ko na may family and provider as well. So very, very excited. Ngayon, paano ka ba nila ma-reach out? Anong mga social media channels mo? Plug mo muna sa kanila. So you can reach me at Facebook, Michael Bacanto, and sa IG ko, Make It Possible. And same lang din sa TikTok ko, saka sa Threads ko. No? So you can contact me there if you want na may mga topics tayo gusto nyo pag-usapan and everything like that. No? So pwede din kayong mag-comment dito sa video na to. So pwede natin siyang itackle din. Yan. Kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Pipilitin natin si Michael na sagutin yan lahat. Isa-isahin natin yan para may matututunan kayo. Since marami siyang pinagdaanan and marami siyang connections, marami na rin siyang natutunan sa iba't ibang tao. So ako naman, kung gusto niyo magpa-produce ng podcast or magpatulong kung paano ba magsimula ng podcast nyo, you can reach me out at BD Media Creation. Meron din akong vlog pala at The Explorers PH. Panoorin nyo. Subscribe kayo. Yan. Tapos, ito na ata yung last time na makikita nyo ako dito kasi next time siya na yung mag-host eh. Yan. So dito na siguro natin tatapusin yung podcast natin kasi baka masyado tayo maraming masabi. Siyempre may mga guest pa tayo. Marami pa silang matututunan. So, ayan, no? So as you go back to the noise, don't forget to check. Check your heart, check your purpose. Until next time, this is Mike Check Podcast. Bye! Bye! Huwag kalimutan, follow, subscribe.